Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin na BBM walang takas sa baha, kapapasok lang. BP Sara oras na lumabas na. Baha kahit saan, kawawa ang taong bayan, sobrang takaw sa pera. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin ito mga kababayan. Eto pong si Ted Herbosa ng Department of Health mga kababayan. Nako, nagbitiw. Ayan hindi ko alam kung itong administrasyon ito mga karibin natin uso po yung mga nagre-resign, pag hindi nagre-resign, force resign. Nako, ano ba? Pinag-e-eksperimentuhan nyo po ba ang administrasyon ito? I mean yung gobyerno natin ngayon, di ba? Kasi wala kayong nakukuhang matino. Oo, wala kayong makuhang matinong mga cabinet members, di ba? Kaya hindi natin maiwasang isipin mga kababayan na baka pinag-e-eksperimentuhan lang ng administrasyong ito ang gobyerno natin mga kababayan. Ano po ba yung pinag-e-eksperimentuhan nila? Baka nag-e-eksperimento po sila kung paano po maging successful na kurakot mga kababayan. Kung paano po maging professional na magnanakaw. Parang yun ang nakikita po natin wala pong tumatagal na cabinet members dito po sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon po dito sa balita, Ted Herbosa nagbitiw bilang kalihim ng Department of Health dahil umano sa kalusugan. Ako meron nga pong kinaharap ang Department of Health na mga issue. Kaya siguro nagbitiw itong si Herbosa. Di ba? Kasi biruin nyo Department of Health magbibitiw dahil sa kalusugan. Anong kalukuhan yan? Anong kalukuhan yan? Kayo na ang pinakamakapangyarihan pagdating po sa kalusugan. Tapos magre-resign kayo dahil sa kalusugan ninyo? Paano na lang yung mga ordinaryong Pilipino na may mga sakit, di ba? Papaano pa sila kung kayo nga na kayo na may pinakamakapangyarihan sa Departamento ng Kalusugan, nagkasakit pa? Pinayupak na yan. Parang hindi ka panipad. Diba? Anyway, ito po ang opinion ng ating mga kabayan, no? Sabi po ni Giovanna, boundary na, correct Paano walang budget? Baka gusto lang padagdagan. Malaki naman yung budget nila sa 2027, di ba? Baka nakapaldo na at masama sa maleta issue. Ayan dumadami magkakasakit. Aray ko. Yung isa kaya kailan? Sinong isa? Di nakayanan ang script. Mahaba siguro ang script mga kababayan. No? Singhaba ng reseta niya. Unhealthy secretary na siya ngayon. No? Hindi na health secretary kundi unhealthy secretary. Yan yung sinasabi natin napakalaking question mark niyan para sa atin. Kayo pong mga, di ba? Kayong tinuturing na pinakamakapangyarihan sa Departamento ng Kalusugan, magre-resign dahil sa kalusugan ninyo? Nayupak na yan. Anyway. Ito pa mga kababayan, sa ibang balita naman, puntahan naman po natin itong si Representative Zamora. Umapilan na kung maaari humarap rin si BP Sara tulad ni CJ Corona. Alam mo kahit ulitin nyo, kahit araw-arawin nyo yung pag-apilan ninyo na umattend si BP Sara, mga kababayan, kung nasa konstitusyon naman na pwede siyang hindi umattend, anong magagawa nyo? Di ba? Kahit anong gawin nyo, hindi ninyo pwedeng baliin, di ba? Hindi ninyo pwedeng i-bend ang batas, ang rules of impeachment. Bakit hindi nyo kayang sumunod? Di ba? Bakit hindi nyo kayang sumunod sa rules, sa konstitusyon? Di ba? Talagang hindi na po sila makatulog kay BP Sara, no? Siguro ko pati sa panaginip, sa bangungot nila, si BP Sara na rin
ang kanilang napapanaginipan. No? Ay grabe, kahit ilang beses ba ninyong sasabihin yan? Ha? Na humarap, umattend. Parang yung confidential fund lang mga kababayan, di ba? Yung gusto nilang malaman yung confidential fund na confidential nga. Oh. Ganon din dito, hindi nila maintindihan yon, tumpak. Hindi po nila maintindihan, no? Yung kahulugan na pwedeng hindi humarap sa kanila. Hindi nila maintindihan yung confidential fund. Ay nako, itong si Zamora talaga, oo. Anyway, eto pa mga kaubayan, ito naman si Drilon. Nako, kakala ko kasi natutulog pa rin to hanggang ngayon. Nagising na pala. Drilon kinalampag ang Korte Suprema sa issue ng 16 na vote, 16 vote conviction threshold. Ayan na. Oh, ano ngayon, Drilon? Gusto mong baliin rin yung batas? Wala kang magagawa kasi hindi ka naman senador ngayon. Mag-senador ka muna, Drilon. Ayan, kasi hindi wala nang nagtitiwala kay Drilon kaya hindi na nananalo, di ba? What I'm trying to point out mga kababayan, kung ano po yung nasa konstitusyon, even Senator Jesus Cudero said, kailangan po ng 16 vote before mag-start ang hearing. Sinabi na po ni Senator Judge Presiding Officer Jesus Cudero na ang threshold ay 16 vote mga kababayan to convict Vice President Sara Duterte. So bakit kayo umaangal, di ba? Dahil alam nyo po ba na hindi makakaya ng majority yung 16 vote? Bakit nyo pa ini-impeach kung hindi rin naman pala kaya? Sayang lang ang pera, di ba? Kaya dapat itigil na ito at magsimula na po tayo ulit, mga kababayan, sa flood control. Bakit? Bakit kailangan magsimula? Mamaya ipapakita po natin. Sobrang baha na naman po ang Pilipinas. Aray ko po. Ano pong masasabi din dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, si Matibag naman po mga kababayan. Nako, grabe ito Kung ako dito, ito yung estudyante mo, di ba? Sa isang classroom, si Matibag ay yung example ng isang estudyanteng bida-bida. Bida-bida ito. Sabi po kasi niya dito, ito yung mga estudyanteng dapat hinuhuli. Sa huli dapat ito pasagutin di ba? Sabi po dito, Matibag, umapila na maagang isalang sa impeachment trial at may lakad pa umano ito patungong Bangkok, Thailand. Ayan mga kababayan, grabe ito. Ito yung classmate natin mayroon talaga tayong classmate mga kababayan na bida-bida. Ma'am, bilisan na po natin ma'am. Mag-quiz na tayo kasi may lakad pa. Ay, nayupak na yan. Malilate na po ako ma'am. Ayan, may mga classmate tayong ganyan Diba? Ako muna. Diba? Sa attendance, ako muna mag-attendance kasi yan, ganyan si Matibag mga kabayan. Yung classmate nating bida-bida. Biruin mo inano pa tawag dito, tinuruan pa yung impeachment court na unahin siya. Para matapos agad at makapagpamasyal na daw siya sa Bangkok, Thailand. Hulihin nyo to. Huli na tong isa lang si Matibag nang maka-experience naman po. Nang hindi lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Ay nako. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rodolfo, may biyahe ka pala sa Thailand. Baka doon niya tinago ang ibang maleta. Aray ko po. Sabi naman po dito ni EG, doon siguro niya saduhin yung script. Aray ko. Hindi pa sa ulo ang script. Kahila sa animal. Grabe, VIP. Hindi pa tapos ang script. Umatras ata. Sabi ni Manuel. Sabi naman po ni Butchie, iba talaga ang paldo sa maleta. Pa-Thailand lang ang hayop. Ayan. Atong ang safe ka na, aray. Nakalimutan na nila no? Sabi ni Baka,
may pagkapuyo, magpuyo ka, gasto-gasto rakag laag-laag sa Thailand, buwis raba sa mga Pilipino, ang gamiton nimo araya. Ano ba ito? Personal, Personal visit or official visit po ito mga kaubayan. Nagtatanong lang po baka kasi mamaya mga kaubayan, no? Maglakwatsa doon si Matibag gamit ang pera ng taong bayan. So yun mga karibyo natin, ano po ang masasabi niyo dyan? Just comment down below at eto mga kaubayan, pasadahan na po natin yung video, pasok pa. Baka sa inyo? Di ba tutol ka sa flood control hearing? Ngayon iiyak-iyak ka? Iyak yan. Magtiis ka. Magtiis. Deserve mo yan. Alright, reaction. TVP's nagbabalik reaction. Tama na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects. Anong pinagsasabi noon ng nito? Bill. Ang galing yan, no? Grabe. Sinabi ko na 2025 budget is the most corrupt budget ever passed in the history of Congress. Some critics have said this budget is one of the most corrupt. One of the most corrupt. This is talaga naman a very, very bad budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang Pinaka-corrupt. binanggol nila yung budget. Daming description niya, pinakamasamang budget, pinaka-corrupt na budget. Pinakamasamang budget, wala na ibang description doon. Pinatikos ni Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte ang umunoy korupsyon sa 2025 national budget ng bansa. Ito rin anya Bakit ang may daw? tuturing na pinaka-corrupt budget Pinaka-corrupt na sa naman. kasaysayan ng Aray Pilipinas. Lahat naman ay nag-agree na ito'y pinaka-corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Naniniwala ako na ito na yung pinaka, ano ba tawag natin dito? Corrupt. Pinaka-sinalaula na Sinalaula. budget sa buong karanasan ko. Naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt Corrupt. na budget sa history ng Lahat na Pilipinas. corrupt. Sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, Pinas. ito ang tinaguri ang pinaka-corrupt na Corrupt. budget. Pinaka. Corrupt na budget sa buong mundo. Itong Mundo budget na. na to ay napakabulok, walang kwenta. Isang malaking scam ang unconstitutional 2025 budget ng Budol Marcos administration. Budol. Ako ay Marcos. naniniwala Ah. na garapan ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ano mo, awa na ako dyan kay BBM, nagmumukha na talagang tanga. Ang 220 meters, Sinabi ko. 55 billion, completed ang record ng public works. Walang ginawa, kahit isang Aray ko. araw, hindi nagtrabaho, wala. nakakaawa ka naman, Wala boss. kayong makita kahit na ano. Nabuo ng team ng Soko ng pag-alaman na siyang huli ang sospek at ang biktima Ay iisa. Sorry. Grabe, no? Ang Grabe biktima, po si ang Bangag. suspect Ang ay nakakita iisa. ng adik na napakalinaw ng isip. Paano masabi? Ano ito? At napakagaling magsalita. I talk to my worthy Napakatalino mag-discuss ng mga bagay-bagay. the legislature is now in disarray. Napakatalino magbigay ng guidance sa cabinet. Guidance. Anong magagawa natin? Anong gagawin natin? Naalala ko lang bigla. Sorry. Bobo ang puta. Grabe mga ka-reaction. Yun ang presidente. Magtanong, ngayon wala po alam po ba ninyo kung bakit tayo Ayan, baha ang baha. Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan
sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat at ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara, nakakurbata lahat, nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, eto pong tungkulin natin eh. Naging PNP chief kayo. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko na ikukwento yung lahat ng ito. Bakit ngayon? Bakit hindi natin gawin lahat yon? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun. Pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi. Ano po sinabi? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla, na ang asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung mga kasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President. Nagpipresent siya ng budget for 2025. Inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kang makalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSA sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senador. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa nga yung ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Naniwala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa OSA? Alam po ba ninyo, Madam President, kung ako po ang Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yon, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako. Grabe mga kareaksyon, grabe po. Grabe na po nangyayari sa ating bayan. Dito na. Bakit nagrarally ang mga tao? Bakit nga ba? Yan ang sagot. Ngayon mga nyo sabihin kababayan. na wag na natin pakialaman ang flood control na yan. Correct ka. Tulpo. Erwin Tulpo. Ha? Grabe mga kareaksyon. Marami pong baha ngayon, lubog sa Natin pakialaman yung flood control na yan. Lipit to dito. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel gas, i-donate na lahat sa DPWH. Walang nga. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, ang gusto ko lang makito, ma'am. Let DPWH do their job. Bangag Let the ka. money to DPWH para walang sisihan, di ba? wag na daw, sabi Masyadong niya, banga. sabi ni Erwin. Huwag natin pakialaman yung flood control na yan. Leave it to DPWH. Ngayon, kung meron kayong mga pork barrel gas, i-donate na lahat sa DPWH. Walang nga. Anong kinalaman ng senador kongresista? Nga, Lasing yata to yun. ang gusto ko lang makito, Yeah. ma'am. Parang lasing yata ito. DPWH do their job. Give the money to DPWH para walang sisihan, di ba? Grabe mga Grabe, kareaksyon. grabe. Nakadalawang rally na ang Iglesia ni Cristo dahil sa mga flood control anomaly, ghost project at pagnanakaw sa kabangyaman pero hindi dinirinig ng gobyerno na maitim Hindi ang yan budhi maririnig. na walang awa sa mga mamayang mga Pilipino na sadyang naghihirap lalo na kapag dumarating ang mga kalamidad na bagyo at baha ngayon. Ngayon mga trolls, alam nyo na kung anong pinaglalaban ng Iglesia ni Cristo sa rally Correct. at kung paano ipinagmamalasakit ng Iglesia ni Cristo ang kapakanan ng mga mayang mga Pilipino. Tapos kayong mga trolls galit na galit kapag nagrarally ang Iglesia ni Cristo. Dami niyong reklamo. Baka siguro ang gusto nyo, lumangoy na lang kayo palagi dyan sa baha na nangyayari ngayon. Ngayon mga trolls, tatanungin ko uli kayo, saan nyo gusto tumindig? Sa baha o sa rally? Sagutin nyo. O ano, sana flood control issue natabunan na. Di ba impeachment ang Di ba tayo inuuna mag-copyright nila? nito? Ang Senate ay ganyan. Ba't merong maleta? Sigurado nakakampi ka. Walang
mangyayari at walang patutunguhan. Nagtatago ang ilan at kahit absent ay sinasahuran. Di nyo ba alam simula na ng tag-ulan, wala pa rin nakukulong pero malulubog tsak meron na naman. Correct. Nako, masakit sa ulo, malas mga Pilipino. Kung laging ganyan tayo, ang tunay na talo. Ang taas ng bilihin, kay hirap magkatrabaho, kay hirap mahalin, kay hirap mong ipagtanggol, o bayan ko. O bayan ko. Itong si Marcos, ano achievement nito? Wala. Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Ganun din. Saka walang hiyaan. Itong si Marcos, Yan Grabe na yan mga baha niya. Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boying Rimulya at 3 iba pa matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni Acting Davao. Dapat talaga yan ang gawin sa kay Ramula Madisbar Tagal nga Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boying Rimulya at 3 iba pa matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni Acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Malabo Kaugnay ito ng pagpapadala ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Si Margot Gonzalez magbabalita. Kahit nasa atin, Pinatatanggalan ni Acting Davao kahit nasa atin ang katotohanan kasi hawak naman po nila ang kapangyarihan, malabo pong mangyari yan. City Mayor Baste Duterte ng lisensya sa pagkaabogado, sina Justice Secretary Boying Rimulya at Defense Secretary Gibo Chidoro sa Korte Suprema. Ito ay kasunod ng pag-aresto at pagpapadala sa kanyang ama sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Matata na nangyari ang pag-aresto noong Marso ng kasalukuyang taon sa kabila ng pagtutol umano ng dating Pangulo dahil sa kawalan ng balidong warrant of arrest at due process. Damay din sa disbarment complaints sina DOJ Undersecretary Nicolas Felici at Prosecutor General Anthony Fadubion. Ayon sa abogado, nilabag umano ng mga respondent ang Code of Professional Responsibility and Accountability. But this is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, Acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Samantala, may pending application si Rimulya sa Judicial and Bar Council para sa ombudsman bid. Hindi maiwasan ng ilan na questionin ang timing ng reklamo. Pero gate ng abogado ni Baste, karapatan nila magsampa ng kaso anumang oras. The option to file it as to when depends on the complainant. As you can see under Article 90 of the Revised Penal Code, prescription of crimes up to 20 years for grave offenses. So within the 20-year period, it's up for the complainant as to when to file it, because complainants may have different reactions, the psychological aspect, physical aspect, financial reasons likewise may come into play as to why they would delay the filing. But since they have already filed, then they have exercised that option. Sa panig ni Rimulya, hindi na raw niya ikinagulat ang paghain ng disbarment ni Baste, pero para sa kanya, forum shopping ito dahil mayroon ng naunang reklamo na inihain ng kampo ni Duterte. Expected yun, kaya nga, he filed in the Supreme Court already before. Forum shopping na to, it's forum shopping. Pero hirit naman ni Atty. Torion. The identity of causes of So, ang nangyari po dyan sa kasong yan, walang nangyari kasi nga... Walang talaga. Sabi walang ko nangyari. walang mangyayari dyan Yan lugar na po na yan mga ka-reaction, yan po ay sa Ilocos Norte. Napakalupit po ng daan na yan mga ka-reaction. Yan po ay sa Ilocos Norte po yan mga ka-reaction. Ayan. Nakikita po ninyo. Yan po ang nagdudugtong magkano kaya yata. budget dyan? Ewan ko, bandang... Basta Ilocos Norte po yan mga ka-reaction.
Ayan po Magkano mga kaya ang karyasyon. Ganyan budget po ng, kalupit sa Ilocos kalsada Norte. Yan po ngayon? ang tinatawag nilang anong tawag doon? Yan po mga karyasyon, no? Oh, tourist spot. Tourist spot po yan mga karyasyon. Tourist spot ba yan? Nakalimutan ko lang kung saan lugar yan eh. Basta't Ilocos Norte yan, nagdudugtong yata sa Apariba yan o basta't mga karyasyon sa Ilocos Norte yan. Napakalupit po niyan. Four-way lane, warak-warak na. Bagong gawa, warak-warak. Ayan po mga karyasyon. O yan. O. Ganyan po kalupit sa Ilocos Norte mga karyasyon. Para siyempre, halimbawa, yan, ganyan. O, sinasira. Bagong pondo na naman. O, kita na naman. Hindi na magagawa yan. O, bagong pondo na naman. Next year, bagong pondo na naman. Yan, mga karyasyon. Yan po. Sound kasi mga karyasyon, maano po tayo. Buong Pilipinas. Oh. Payaw to Sulsuna Road. Oh. Mula sa Lalawig. Ang daan mo dito. Dito mo mararanasan ang isa sa Oh, yan po mga karyasyon. roads sa buong Pilipinas. Oh. Ang naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman at hindi rin yung mga sobrang hirap. Ang tinatamaan dito ay yung middle class. Oh, ba't alam niya yun? Ba't alam niya? Ba't alam niya? Pero nagkakamali siya dyan. Naapektuhan ng drugs ay hindi yung mayayaman at hindi rin yung mga sobrang hirap. Ang tinatamaan dito ay yung middle class, yung mga nagtatrabaho. One eternity later. Na gumaganda ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang sa sakit at sila ay malakas ang kanilang katawan para kanino ba pabor ang delay? 'Di ba? Sa prosecution or sa defense? Ang prosecution pwede na lang isipin na habang pahaba ng pahaba itong impeachment, araw-araw nating madudungisan ang reputasyon ni VP Sara, kahit hindi natin, at dahil dito, baka makuha natin yung 16 votes. Kahit hindi natin makuha yung 16 votes, dahil araw-araw natin siyang sinisiraan, baka humina siya sa eleksyon sa 2028. Sa defense naman, kung maganda ang pagsagot nila laban doon sa mga akusasyon laban kay VP Sara, baka iniisip din nila na ang delay makakapabor naman sa kanila. Dahil habang palapit ng 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ang impluwensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations ding iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagprepresenta ng evidence ay so dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao Correct. yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling sa kanya ang huling salita. So yun ang dapat natin bantayan doon sa mga delays na yan. Si kanino ba nakakapabor yan? Tayo at pagtatanong ni Senador Risa Hontiveros, attorney. Well, yung pagtatanong niya, parang karapatan naman niya yun bilang huwes na mag-clarificatory question. Siguro ang hindi lang masyadong angkop is siguro at that stage is yung pagtanong niya ng legal argument kasi mukhang hindi yun yung sapat na or yung tamang panahon nung specific timing lang na yon. Hindi yun yung nararapat na panahon para magdebate ng legal arguments kasi at that time ano pa lang siya, presentation ng evidence or paglalatag lang ng facts. Pero maganda yung tanong niya kasi tama naman siya. Lahat ng ipinakita ng prosecution sa araw na yon, wala naman doon ang nagpapatunay na talagang nangontrata nga si VP Sara ng isang assassin or ng isang tao para patayin si President BBM, si First Lady at saka si former Speaker Romualdez. Opo.
Sa mata po ng mga ordinaryong Pilipino na hindi na rin naabutan or nakalimutan na yung pinakahuling impeachment trial kay Chief Justice Corona, kung manunod ka talaga, parang ang bagal ng ang bagal ng takbo sa loob ng 3 araw, ang bagal ng nandun pa lang sa isang witness, ang daming tanong, ang daming mga objection, magkabilang panig. Normal ba ito lalo na sa regular court kasi bihira lang, hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapanood ng kagaya nitong trial, attorney? Depende kasi yan sa estilo at strategy ng bawat abogado eh. So may mga hearing na talagang matagal inaabot yung presentation ng witness dahil maraming ang objection, tapos paminsan naman mahaba lang talaga yung testimonya. So parang dito makikita natin na bawat panig mahilig mag-object on technical grounds. Kaya tumatagal. Hindi ko na matandaan masyado kung ganon kadalas mag-object nung mga panahon na yun sa impeachment trial ni Justice Corona. So ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below mga karibin natin, at syempre huwag pong kalimutang mag-like at subscribe na rin po mga kabayan ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.